Ano ba nangyari? Tinapos ko ng lahat sa amin ni Darlene, Marilyn. Sinabi ko sa kanya magkalimutan na kami. Ang tindi pala ng sinabi mo kay Darlene, ha? Baka nga totoo yung kasabihan na love moves in mysterious ways. Di kaya nalilipat na yung feelings mo kay Darlene, ngayon kay Marilyn. Tapos ang ginawa niya sa akin, ayoko na rin sa kanya, no? My only focus now is makapaghiganti ako kay Marilyn. Nung nakaraan, wala kang naibigay sa akin. Tapos ngayon sasabihin mo wala ka pa rin pera? Walang silbi sa akin ng asawa na hindi ko pinakikinabangan. Iiwanan kita. Tita Charito, si Aida po ito. May alam ako tungkol kay Giselle. Nakikinig ako. Bayaran niyo muna ako. 10 milyon. According to my doctor, hindi ako dapat nagpupunta sa mga ganitong lugar kasi gagalisin ako. Kailangan ko lang talagang makipagkita sa'yo dahil gusto ko talagang malaman kung ano yung sikretong impormasyon na gusto mong sabihin sa akin tungkol kay Giselle. Aida, ano yun? Alam ko kung anong sikreto ni Giselle na ayaw niyang malaman niyo. Tita Charito, ang totoo naman talaga yan. Siya talaga nagnanakaw ng pera ng kumpanya. Tina-transfer niya yun sa trust fund ni Darlene. Alam niyo kasi, balak niya iwanan si Ziggy. Aalis silang mag-ina. Yun. Yun talaga yun eh. Yun na yun? Yun na yung pasabog mo? Yun na yung sikretong gusto mong bayaran ko ng 10 milyon? Bangag ka ba? Eh, nagpa-imbestiga na ako eh. Kung saan napupunta ang pera ng kumpanya, dumidiretso lahat sa account mo. At wala yung trust fund ni Darlene. Ano bang pinagsasabi mo, Aida? Sinungaling ka talaga eh. Nuknukan ka ng sinungaling. I should have listened to Ziggy na mag-aaksaya lang ako ng panahon sa pagpunta rito. See? Then I have to go now. At ayan na ang mga galis. Dumadapo na. Kuya, parang awa mo na! Malis ka na! Uuwi ako! Umuwi ka na, umuwi ka na! Nanay ko! Sige na, sige na! Kaya pala sabi ko, parang merong kinakatay na baboy sa labas. It's you pala. Ano bang ginagawa mo, Marilyn, ha? Bakit ka nagwawala? Kailangan ko makausap ang nanay ko. Iuwi ko na siya. Alam kong nandyan si Doreen sa loob kasama niya ang nanay ko. Kaya palabasin mo siya dito. Wow! Do I look like someone na pwede mong utus-utusan? Duh! I don't have katulong genes like you do. But just so you know, wala dito si Darlene. I also came to see her, pero hindi ko siya naabutan. Kung wala dito si Doreen, nasan siya? Apparently, she left with Tita Giselle and your mom. Pero wala naman nakakaalam kung saan sila nagpunta eh. Kuya Guard, Sige na, sige na. Tawan mo ako. Alis ako! Madali ka naman pala kausap, Tita Aida. Akala ko naman magmamatigas ka dyan at hindi mo ko pagbibigyan. Mabuti na lang pala dumating tayo kaagad. Kung hindi, nailaglag na tayo ni Aida. Kapal naman ang mukha mo, Giselle. Imbis na magpasalamat ka na lang. Paano di pa nalaman na makikipag-usap siya kay Madam ngayon? Hayop ka! Huwag mong magamit-gamit dito ang apo ko. Huwag mong masali-sali sa usaping ito si Darlene. Sige. Nakikinig ako. Aber, ano ang sikretong yan? Mami, narinig ko si Lola. May kausap siya. Sigurado ako si Tita Aida yun. May balak tayo ilagdag ng walang hiyang yun. Kailangan natin siyang pigilan. Giselle? Perlita? Sige, Romy, tatawagan na lang kita kapag nagkaayos na kami ni Tita Charito. Anong ginagawa niyo dito? Sabihin niyo na kung ano pinunta niyo rito. Alam niyo, meron akong in-expect na bisita. Parating na siya. Alam namin na ang hinihintay mo, si Mama. Kaya kami nandito para pigilan yung kadaldalan mo. Totoo ba, Aida, sinasabi nila, balak mong isiwalat ang katotohanan? Hindi mo ba naisip ko na maging epekto nun sa mga bata?
Para yun naman sa kabutihan nila yun eh. Oras na para malaman ni Marilyn kung sino talaga siya. Kaya kung nandito kayo para pigilan ako, pues nagsasayang kayo ng oras, pwede na kayo malis. Mag-isip-isip ka muna bago mo ituloy ang plano mo, Aida. Tuso at gahaman ng lola ko, kaya sigurado ako wala kang makukuha sa kanya kahit piso. Baka nga ipakulong ka pa nun kapag nalaman niya na ikaw ang nagpalit sa amin ni Marilyn. Malaking atraso yun. Sigurado ka ba na gusto mo habang buhay ka sa bilangguan? At paano na si Jerome? Ano na lang ang iisipin niya? Bakit? Sa tingin mo ba matatanggap ka pa niya kapag nalaman niya na may malaki kang atraso sa akin at sa best friend niya? Mangako ka na wala kang pagsasabihan sa mga nalalaman mo para man na makabawi ka sa napakalaking kasalanan mo sa amin ni Marilyn. Para sagutin ang tanong mo na, Perlita. Oo, tama ang nabalitaan mo. Pumayag na ako sa gusto ng lola at sa Manila na ako mag-aaral. Total, hindi mo naman kayang talikuran si Marilyn para sa akin. Akala ko ba nag-usap na kayo ni Marilyn at humihingi ka lang ng konting panahon para magkaayos na kayo? Yung bang sabi niya sa'yo? Pwede ba? Huwag ka nang umasa na magkakaayos pa kami ng paborito mong anak. At kung ako sa'yo, kalimutan mo na rin ako dahil paninindigan ko ang pagiging isang karbonel. Simula sa araw na ito, ibabaon ninyong tatlo ang sikreto tungkol sa pagkatao namin ni Marilyn. Dahil ako kontento na ako sa buhay ko at alam kong gano'n na rin siya. Tsaka pwede ba? Huwag niyo nang guluhin ang mga buhay namin. Nagkukunwari pa kayo na may pakialam kayo sa amin. Eh puro sarili niyo lang naman ang iniisip ninyo. From now on, magkanya-kanya na tayo. Nay! Nay, bakit ngayon lang kayo? Kaya na pa ako nag-aalala sa inyo eh. Saan po ba kayo nagpunta nila Ma'am Giselle at Darlene? Paano mo nalaman kasama ko sila? Pupunta po kasi ako ng resort kanina. Nabanggit po sa akin ni Alice na magkakasama daw kayo. Bakit ka nagsinungaling, anak? Bakit hindi mo sinabi sa akin na nag-away pala kayo ni Darlene nung huling beses mong puntahan siya sa resort? Nay, sorry po kung tinago ko sa inyo. Ayoko lang naman po kasi dagdagan pa yung mga iniisip nyo. Hindi nyo lang po alam kung gaano ako nasasaktan sa tuwing nakikita ko kayong malungkot sa nangungulila kay Darlene eh. Napamahal na kasi sa akin si Darlene, anak. Nahihirapan akong paglabanan ng lungkot. Lalo na ngayong alam ko nang luluwas na siya ng Maynila at doon titira at mag-aaral. Bakit gano'n na lang yung concern nyo kay Darlene? Alam ko po na malapit kayo sa isa't isa. Nung bata pa kami ni Darlene, pero parang sobra-sobra naman po ata. Parang mali na po. Ang laki po ng ginugugol yung oras sa pag-iisip ng anak ng ibang tao. Miss ko na makasama kayo. Miss ko na yung dating kayo. Hindi ka talaga maaasahan. Romy. Sinabi mo, wala nang problema. Bakit napurnada na naman? Hindi kasi nagpadala si Tita Charito dun sa impormasyon na hawak ko eh. Kaya nabaliwala yung pambablackmail ko. Kahit kailan, walang kwenta ang diskarte mo. Romy naman. Hindi ko alam kung bakit pinagtsatsagaan kita. Total, wala na akong mapapala sa'yo. Maghiwalay na tayo. Romy! Romy, wag naman. Mahal na mahal kita, Romy. Huwag mo ko iwanan. Gagawin ko yung lahat. Babawi ako. Hindi na. Sinayang mo ang huling pagkakataong ibinigay ko sa'yo. Romy,
magkanya-kanya na tayo. Tutal, sawang-sawa na ako sa'yo eh. Ayoko na sa'yo. Romy! Romy, sandali! Wala ka nang pakinabang sa akin! Gagawa ako ng paraan, Romy! Pasensyahan tayo! Romy! Ayoko! Romy! Romy! Ayoko na! Romy! Sa tingin mo ba, hindi na magsusumbong si Aida? Natitigilan na niya tayo? Alam kong mahal ni Tita Aida si Jerome. Kaya gagawin niya ang lahat para hindi masira yung relationship nila. Eh, si Perlita, susundin kaya niya yung sinabi mo sa kanya na huwag ka na niyang guluhin. Kasi alam mo, Darlene, kapag naghabol pa siya sa'yo, lalo tayo mabubuko niya ni Ziggy at saka ni Mama. I think she got the message. Sigurado naman ako na gagawin ni Nay Perlita yun. Kung ganon, ang kailangan na natin gawin, sundin na lang natin si Mama, tapos pumunta muna tayong dalaw na Maynila. Siguro naman kapag hindi na tayo nakikita, mawawala na kung ano-anong iniisip niya tungkol sa atin, di ba? Okay. I'm ready to go. Eh, ikaw? Handa ka na bang iwan ang paborito mong anak? So, hindi na magbabago yung utak ni Darlene? Magmamaynila na siya? Ganon? Gustuhin ko mang pigilan siya. Eh, isa lang naman ang makakapagpabago ng desisyon nun. Yung pakawalan ko si Marilyn. Na ikaw mismo nagsabi, hindi mo kayang gawin Hindi yun. ko talaga kaya, Mars. Mahal na mahal kong batang yun. Kaya nga nagigilty ako dahil kagabi nalaman ko may sama ng loob pala sa akin. Ikaw naman kasi. Wala ka nang bukang bibig o kaya nasa isip. Kundi yan, Darlene na yan. Ang kala mo, hindi naman manhid yan si Marilyn para hindi niya maramdaman na unti-unti ka nang napapalayo sa kanya. So ano nang plano mo ngayon na wala nang atrasan yung pag-alis ni Darlene? Wala na rin ako magagawa, Mars, kundi hayaan na siya. Ito na siguro ang pinakamahirap na desisyon na gagawin ko. Pero para sa ikakatahimik naming mag-ina, hahayaan ko na lang si Darlene. Galing ako sa restaurant. Absent ka daw, kaya dumiretso na ako dito. Oo, hindi muna kasi ako pumasok kasi gusto kong makabanding muna si nanay kasi malungkot siya talaga nung alamin niya alis na si Darlene eh. Ganun ba? Baka nakakaisorbo ko, alis na lang muna ako. Hindi. Ayos lang. Wala pa naman si Inay, nandun pa kay Mama Josie. Siya nga pala, bakit ka napadaan sa restaurant kanina? Kasi yung TV network na pinagtatrabuhan ko, meron silang event. Kinuha ko si Jerome na mag-cater. Okay lang ba sa'yo yun? Ano ka ba? Ayos lang sa akin yun, no? At least, di ba, natutulungan mo yung business si Jerome. Tapos, natutulungan mo din kami na parang ipakilala sa mga tao yung restaurant. Okay sa akin yun, okay lang. So, ibig sabihin, magkakasama tayo ulit dun sa event. Magpapanggap na naman tayo mag-boyfriend. Okay lang ba sa'yo yun? Kasi nandun si Jerome. Medyo nakakailang nga, pero sorry din kasi pati ikaw nadadamay ka sa kalokohan ko. Bakit kasi hindi na lang natin totohanin? Ito naman, biro lang. Masyado ka naman kinakabahan agad. Tulungan na kita dyan. O sige, ginagawa mo. ito na lang gawin mo. Tugas na to eh. Feel mo na lang. Surprise, Nay! Anak, anong okasyon? Bakit naghanda ka? Wala naman po. Gusto ko lang iluto lahat ng paborito niyong pagkain para naman po sumaya kayo. At meron pa. Flowers po. Ako. Salamat, anak. Na-appreciate ko lahat ng ginagawa mo, anak.
Nahihiya nga ako. Ako yung may magkukulang sa'yo. Dapat ako ang gumagawa nito. Patawarin mo ko, anak, ha, kung hindi kita nabibigyang pansin itong mga nakarang araw. Pangako ko sa'yo, babawi ako. Ayos lang po sa akin yun, Nay. Makita ko lang kayong umingit masaya na ako. Ana, mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita, anak. Huwag ka nang umasa na makakapagpaalam ka kay Marilyn. First, hindi ka naman papayagan ni Perlita. And second, gusto mo ba na magtaka siya kung bakit ka nag-goodbye sa kanya? As far as she knows, hindi naman kayo related. You know, you and I have something in common. The people who are most important to us. Ayaw naman nila tayo makapiling eh. Ako, natanggap ko na si Perlita pinili niya si Marilyn. Maybe you should do the same. Manong, let's go. Girl, kanina ka pa walang kibo. Are you alright? Don't tell me na nasasad ka because you don't like it here. This place is so amazing kaya. Oo nga. Pero ang laki-laki ng mansion na to, tapos kaming dalawa lang ni Mami nandito. Well, you have a point there. Wala ka nga mapaglilibangan. Unlike nung nasa resort ka pa, we can always engage in Marilyn bashing whenever we feel like it. Yun. That's another reason kung bakit ayoko dito. Kasi hindi pa ako tapos sa paghihigante ko kay Marilyn. Oh, come on. Just look at the bright side. Ngayong malayo ka na sa resort, mas makakapagplano ka ng maigi para sa monkey face na yun. Pag may plano ka na, we can always drive back to the resort para i-terrorize yung Marilyn na yun. Mama, kakadating lang ho namin dito. Chine-check niyo na ho agad kami. Huwag ho kayo mag-alala. Wala naman kaming kapalpakang gagawin dito eh. You're too cynical. I have a dentist appointment today with Dr. Gan. And inisip ko dumaan dito para i-check kung may mga kailangan kayo. Is everything okay here? Everything is well? Nasaan nga pala si Darlene? Nasa kwarto sila ni Allison nag-a-unpack. Mukhang napagod kayo sa biyahe. Gusto niyo bang magpahinga sa taas? Hindi na. May appointment pa ako with the client. Mauna na ako, mama. Okay. Me too. I'll go in a while. Si Aida, kinausap na naman ako. Ang dami na namang sinabi against you. Kung ano-ano. Naniwala ho ba kayo? No. Hindi na ako naniniwala sa kanya. Puro kasinungalingan naman ang sinasabi niya, di ba? Pero hindi rin ako naniniwala na wala ka nang itinatago sa akin. And please, wag mo akong tatanungin kahit kailan kung bakit ako nandito because this is my house. I will go home anytime I want, anytime I like. I'm late. Have to go. Now. Nandiyan lahat kompleto yung guest natin. And sige, ito si Chef Andy. Chef Andy! Yeah, ikaw na bahala kay Angel. Okay. Kamusta kayo dito? Dito muna eh. Everything all set? Huwag mo kaming intindihan, Harry. Ayos na kami dito. Kung kailangan niyo ako, lapitan niyo lang ako.
Marlene, kamusta pala yung surprise mo kay Nay Perlita? Success ba? Oo, ayos naman. Sobrang nagustuhan ni Inay yung surprise ko para sa kanya. Maraming salamat nga pala sa pagtulong mo, ah. Alam mo, huwag kang papatiwin ng pawis. Baka umuhin ka. Surprise mo. Okay? Umuhin ka. Salamat. Paano? See you later, guys. Magbo-broadcast pa ako. Tsaka, see you later, babe. Sige, babe. Okay. Bro, ano bahala? Sige. Sweet din pala kayo ni Harry na may tawagan pa kayo. Babe. Sweet nga. Ano kaya pwede kong gawin, no? Doon na lang sa dessert station. Punta ka na lang doon. Yan ako, ah. Nag-reply na ba sina Alex at Micah? Naiinip na ako. Nag-aantay lang naman ako na may mag-aya sa atin. Ito. Grounded daw sila. So, hindi talaga sila pwede gumimik tonight. Sucks. This is not how I wanted to spend my first night in Manila. Live tayo ngayon sa CNB Network para sa anniversary ng station. Nagdagsa sa likod ko ang mga entertainment and sports celebrities. At marami pang darating na iba. Abangan nyo yan. Oh my God. What's wrong? Kilala mo ba yung guy dun sa TV? May memory gap ka ba? Siya daw yung boyfriend ni Marilyn. Get dressed. We're gonna crash a party. Game! Ang point ko lang naman is, sinungaling siya. Hindi ka naman niya boyfriend. But that doesn't mean na malabo maging kami. You wanna know why? Dahil laki Manila at gusto ko sa babae. Kung galit ka sa akin, ako na lang. Sa akin ka na lang gumante. The fun has just started. I am going to be your worst nightmare. Ano siya pinapahirapan? Nagsusorry na nga sa'yo yung tao. Hindi nun mabubura yung panlulokong ginawa sa akin ni Marilyn. Baka sa kakatiis mo, mapagod na sa'yo yun. Kakayanin mo ba na mapunta si Marilyn sa iba? Pwede sana. Totohanin kayo paniligo sa'yo. Napakasama talaga ng ugali mo eh. Susumbong kita kay Daddy. Eh, di magsumbong ka! Wala na akong pakialam kahit maghiwalay pa kami ni Ziggy. Pero hindi na ako papayag. Nasaktan mo pa uli ang anak ko. Kasalanan ng mga kriminal kung bakit ako iniwan ng tatay mo. Nung panahon na may pagkakataon na malaman nila ang sikreto nila, natuwag ako. Anong sikreto yun,